Mga kapatid, babasahin po natin ang paksa po ng ating leksyon. Ang iba pang mga tanda at mga himalang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Napag-aralan natin nung nakaraan na ang buong iglesia sa panahon ng pamamahala ng mga apostol ay nagkaisa ng damdamin at isipan na ipagbili ang kanilang mga tinatangkilik at ang napagbilhan ay ilagay sa paanan ng mga apostol. Ginawa nila yon upang maitaguyod nila ang kanilang paglilingkod sa kabila po ng matinding pag-uusig na kanilang dinaranas. Sa panahong yon ay walang kinakapos sa kanilang pangangailangan. Subalit mayroong mag-asawa po na nagbili rin ng kanilang pag-aari, subalit inilingid o itinago ang isang bahagi ng kanilang napagbilhan at isang bahagi lamang ang inilagay nila sa paanan ng mga apostol. Dumako tayo sa unang bilang. Sinong mag-asawa ang nagbili rin ng kanilang pag-aari subalit naglingid o nagtago ng isang bahagi ng napagbilhan at isang bahagi lamang ang kanilang inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Ang mag-asawa ay sina Ananias at si Safira. Bagamat inilihim po ng mag-asawa ang kanilang ginawa, subalit inihayag naman yun ng Espiritu Santo sa mga apostol. Sa kasunod na bilang, anong sinabi ni Apostol Pedro kay Ananias tungkol sa kanilang ginawa? Ang sabi ng apostol, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yaoy nananatili pa, hindi baga yaoy nananatiling iyong sarili at nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso, hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Ang ginawa po ng mag-asawang si Ananias at Safira ay hindi maliit na kasalanan sa paningin ng Diyos. Ang kanilang ginawa ay katumbas ng pagsisinungaling sa Espiritu Santo. Napatunayan sa pangyayaring yun na ang pinagkaisa ang gawin ng buong iglesia noon na ipagbili ang kanilang mga pag-aari at ang napagbilhan ay ilagay sa paanan ng mga apostol ay pinagtibay ng Espiritu Santo sa makatwid ay pinagtibay din ng Diyos. Sa kasunod na bilang po, anong nangyari kay Ananias nang marinig ang mga salitang ito mula kay Apostol Pedro? Ang sagot na handusay o nabuwal siya at nalagot ang kanyang hininga. At sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nakarinig nito. At nagsitindig ang mga kabinataan at siya'y binalot at kanilang dinala siya sa labas at inilibing. Ang biglang pagkamatay ni Ananias ay isang malinaw na patotoo na malaking kasalanan ang kanilang ginawa. Sa ikaapat na bilang, ano ang sumunod na pangyayari pagkamatay ni Ananias? Ang sagot, may 3 oras ang nakaraan nang ang kanyang asawa na di nalalaman ang nangyari ay pumasok. At sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayon ang lupa. At sinabi niya, oo, sa gayon.
Sa kasunod na bilang, ano ang sinabi ni Apostol Pedro kay Safira pagkarinig niya ng isinagot nito at ano rin ang nangyari pagkatapos? Ang sabi ni Apostol Pedro, bakit kayo'y nagkasundo upang tuksohin ang Espiritu ng Panginoon? Narito, nasa pintuan ng mga paa ng mga nagsilibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka sa labas. Pagda kay nahandusay o nabuwal sa paanan niya ang babae at nalagot ang kanyang hininga. Nagsipasok ang mga kabataan at nasumpungang siyang patay at siya'y kanilang inilabas at inilibing siya sa siping ng kanyang asawa. At sinidlan ng malaking takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakarinig ng mga bagay na ito. Ang pagkamatay po ng mag-asawa ay malinaw na patotoo na taglay ng mga apostol ang kapangyarihan ng Diyos. At ang pinagpasyahan o pinagtibay nila noon sa iglesia ay pinagtitibay ng Diyos sa langit. Mula noon, maraming himala ang ginawa ng mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Sa portiko ni Solomon sa templo, nagtitipon ang mga mananampalataya. Ngunit natatakot sumama sa kanila ang mga di sumasampalataya. Kaya't pinupuri sila ng mga ito. Samantala, paparami ng paparami ang mga lalaki at babaeng sumasampalataya sa Panginoon. Sa ika-anim na bilang, ano ang ilan sa mga himalang ginawa ng mga apostol na pawang nasaksihan o nakita ng mga tao? Ang sagot, dinadala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilalagay sa mga papag at banig upang pagdaan ni Pedro ay matamaan man lamang ng kanyang anino ang ilan sa kanila. Dumating din ng maraming tao mula sa mga karatig bayan ng Jerusalem, dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at gumaling silang lahat. At dahil paparami ng paparami ang mga taong sumasampalataya sa mga apostol, labis po na nainggit sa kanila ang mga matatanda sa bayan. Sa ikapitong bilang, anong ginawa ng dakilang saserdoteng si Anas at ang mga kasamahan niyang Saduceo sa mga apostol dahil marami ang sumasampalataya sa kanila? Ang sagot, kumilos sila, dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Sa ikawalong bilang, anong malaking himalang nangyari nang ang mga apostol ay nasa bilangguan? Ang sagot, kinagabihan ay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi ng anghel sa kanila, pumunta kayo sa templo, ipahayag sa mga tao ang lahat ng bagay tungkol sa bagong pamumuhay na ito. Kaya nang nag-uumaga na, pumasok sa templo ang mga apostol at nagturo sa mga tao. Sa ikasyam na bilang, dahil sa hindi nila alam ang ginawang pagpapalaya ng mga anghel sa mga apostol mula sa bilangguan, anong ginawa ni Anas at ng mga kasamahan niya ng kinaumagahan? Ang sagot, nagtipon sila, tumawag ng pangkalahatang pulong ng Sanedrin o ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo at ng pamunuan ng Israel. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Sa kasunod na bilang, ano nangyari
nang ang mga inutusan nilang kumuha sa mga apostol sa bilangguan ay bumalik at nag-ulat sa kanila. Ang sagot, sinabi ng mga inutusan nila na nakita po namin na nakasusing mabuti ang pintuan ng bilangguan at nakatayo roon ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nang marinig ang balitang ito, nabahala ang mga pangulong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo. Hindi nila maubos maisip kung anong nangyari sa mga apostol. Sa kasunod na bilang, sino ang dumating at nagulat sa Sanhedrin ng nasaksihan niya? Ang sagot, siya namang pagdating ng isang taong ganito ang sabi. Tingnan ninyo, ang mga lalaking ipinakulong nyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Dali-dali pumunta sa templo ang kapitan kasama ang kanyang mga tauhan. Kinuha nilang muli ang mga apostol. Ngunit hindi sila gumamit ng dahas sa pangambang baka pagbabatuhin sila ng mga tao sapagkat marami nang sumasampalataya sa mga apostol. Iniharap nila sa kapulungan ang mga apostol at ang mga ito'y tinanong ng dakilang saserdote. Sa kasunod na bilang, anong sinabi ng dakilang saserdote sa mga apostol nang sila ay nakaharap sa kapulungan? Ang sabi ng dakilang saserdote, hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng taong yan? Sinabi niya, ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong yan na ang tinutukoy ay ang Panginoong Hesukristo. Sa kasunod na bilang, paano sinagot ni Apostol Pedro at ng iba pang mga apostol ang sinabing ito sa kanila ng dakilang saserdote? Ang sabi ni Apostol Pedro, dapat muna kaming magsitalima o sumunod sa Diyos bago sa mga tao. Ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang si Jesus na siya ninyong pinatay, na ipinako sa krus. Siya'y pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. At kami mga saksi sa mga bagay na ito. At gayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya. Galit na galit ang mga bumubuo ng kapulungan nang marinig nila ang pahayag at sagot ni Apostol Pedro. At nais nilang ipapatay ang mga apostol. Ngunit tumayo ang isa sa kanila na ang pangalan ay Gamaliel, isang Fariseong guro ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol. Sa kasunod na bilang, anong sinabi ni Gamaliel sa buong kapulungan upang wag silang gumawa ng anumang marahas na hakbang laban sa mga apostol? Sinabi ni Gamaliel, mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin ninyo sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal mula nang lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkahiwa-hiwalay ang kanyang mga tauhan at nauwi sa wala ang kanilang kilos. Pagkatapos lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala ng mga mamamayan
at nakaakit din ito ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't ganito ang payo ko, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Kayanin niyo sila. Kung ang kanilang plano o kilusan ay mula sa tao, ito'y kusang maglalaho o mawawala. Ngunit kung ito'y mula sa Diyos, hindi ninyo ito mahadlangan at lilitaw pang kayo'y lumalaban sa Diyos. Sa pagkakataong ito, ay sinunod ng kapulungan ang payo ni Gamaliel. Pinapasok nilang muli ang mga apostol at matapos ipahagupit at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga ito'y kanilang pinalaya. Sa kasunod na bilang, nasindak ba o natakot ang mga apostol sa pananakit na ginawa sa kanila at sa mahigpit na babala sa kanila ng mga saserdote o mga matatanda sa bayan? Ang sagot, hindi. Sa halip ay nang nilisan nila ang kapulungan ay galak na galak sila sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagturo at nangaral ng mabuting balita tungkol kay Jesus, ang Kristo. Sa kabila po ng mahigpit na pag-uusig na naranasan ng mga apostol, ay hindi sila nawalan ng pag-asa. Hindi pinanghinaan ang kanilang loob. Sa halip, nagalak sila sapagkat minarapat sila ng Diyos. Sa halip na sundin ang mahigpit na tagubilin ng mga matatanda na huwag silang mangaral, ay hindi yon ang kanilang ginawa. Hindi sila napapigil. Kundi batay sa Biblia, sa templo, sa bahay-bahay, ay hindi sila nagsipagtigil ng pagtuturo sa pangangaral ng mabuting balita tungkol kay Jesus ang Kristo. Nagtaglay sila ng ganitong kalaking katapangan sa pangangaral ng salita ng Diyos dahil tinanggap nila ang Espiritu Santo na ipinangako sa kanila ng Diyos. Pag-aaralan po natin sa susunod ay ang tungkol sa pagpili ng 7 tagapaglingkod na makakatulong sa pamamahala ng mga apostol sa lumalago na iglesia. Mga kapatid, yan po ang ating leksyon. Tumayo po kayo, tayo'y mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng maraming marami sa iyo. Sumasampalataya kami, ginagamit mo ang aming mga pagsamba upang patuloy kaming magabayan ng iyong mga kalooban. Sa gayon, makapanatili kami sa matuwid na mga pagsamba at paglilingkod sa iyo. Salamat po ng marami, Ama. Dama namin ang iyong pagtulong sa pag-akay at sa pagpapaalaala sa mga kapatid kung gaano kahalaga ang pagsunod sa iyong mga aral. Nawa po patuloy mo kaming kawaan. Una mong basbasan ang mga magulang na nakikinig sa amin palagi. Huwag mo sana silang pababayaan. Gawin mo silang mabisang kasangkapan sa pag-akay sa kanilang mga anak, sa kanilang buong sambahayan, lalo na po sa wasto at karapat-dapat na mga paglilingkod sa iyo. Basbasan mo po ang mga kabataan, huwag mo silang pababayaan. Lalo na sa panahong ito, sa yugtong ito ng aming paglilingkod. Nawa po anuman ang kanilang marating sa buhay na ito ay
Mamalagi silang tapat sa iyo sa iyong mga aral, manatiling sumasampalataya sa kahalagahan ng iyong mga salita. Ipaghanda mo sa kanilang magandang kapalaran, lahat ng ito, Ama, sa kapurihan ng iyong banal na pangalan. Nagkulang kami, nagkasala, patawarin mo po kami. At mamalagi po na ipinagkakaloob mo sa amin ang mga biyayang kailangan sa araw-araw upang higit sa lahat ay maitaguyod namin ang karapatang tinanggap namin mula sa iyo. Sumasampalataya kami, Ama, dininig mo ang aming dalangin, iginawad mo sa amin ang basbas na aming kailangan sa ngalan ni Jesus na dakila po naming tagapagligtas. Amen.